Sandali lang, Sale, pagsigaw ko sa kanya. Hinahabol ko ito dahil katulad ng inaasahan hindi naging maganda ang reaksyon niya sa pagsali rin namin ni Harvey. Nang mga oras na yan madilim na ang mukha niya. Ang makikita mo at halatang galit na galit siya. Nang matapos naman ang klase agad ko siyang hinabol para magpaliwanag. Umuwi ka na. Tipid na sagot nito sa akin. Hindi ako natinag at patuloy ko pa rin itong hinabol. Pinilit ko ang katawan ko na maging mabilis para lamang mahabol siya. Nagtagumpay naman ako. Sabi ko umuwi ka na. Delikado. Hindi ka naman nagpapahalid sa akin. Hindi kita mapoprotektahan. Saad nito. Hindi ito nakatingin sa akin at hindi nga ako hinanap. Oo, uuwi na ako. Magpapaliwanag muna ako sa'yo. First, aamin ako. Alam mo namang may gusto sa'yo si Misty, di ba? Nag-away kasi kami, kaya naisipan kong isali ka sa pageant na iyan para magkaroon kayo ng oras. Hindi pa ako tapos sa pagsasalita at nakita ko ang paghinga nito ng malalim. Ayaw na ayaw kasi niyang pinipilit ko sa kanya si Misty. Tumahimik lang ako at hindi nagsalita. Lumingon naman siya sa akin at doon na ako nagsimula muling magpaliwanag. Hindi ko talaga planong sumali kasama si Harvey. I promise sa'yo, hindi talaga iyan kasali sa plano ko. Nakita mo naman na si V ang nagsuggest, diba? I'm sorry kung nagalit ka man or what. I'm telling the truth. Hindi kita pinasali sa pageant para magkaroon ako ng oras kay Harvey. Pinasali kita doon para kay Misty. Pagpapaliwanag ko dito. Nakita ko naman ang unti-unting pagkalma ng kanyang mukha, ngunit kakaiba pa rin ito. I understand. So you just used me para magkabati kayo ni Misty? Prangkahan at tanong niya sa akin. Napalunok naman ako. Yes, ganun na nga. Sorry talaga sa'yo. Paghingi ko ng tawa dito. Naiinis talaga ako na kailangan ko pang gamitin si Sale para lang magkaayos kami ni Misty. Pero wala na akong magagawa. Alam ko namang si Sale ang kahinaan ni Misty. It's okay, understand that you really love your friend. But next time, just tell me already. Alam mo namang kahit ayaw ko ay gagawin ko pa rin para sa'yo. And about Harvey, nakahinga na ako ng maayos. Ngunit agad ako nagulat na binanggit niya ang pangalan ni Harvey. May isa pa pala akong problema. Paniguradong hindi magpapatalo si Sale pagdating sa hatian ng oras ko sa kanilang dalawa. I know we're really busy right now. Hindi na ako makikipagsabayan kay Harvey. Alam kong napapagod ka na. Iintindihin ko muna ang mga dapat niyong gawin ni Harvey. I just have one favor, Anya. Saad ni Sale. Palihim naman akong napalunok. Kinabahan ako kung anong favor man iyon. Sana hindi mahirap. Baka mamaya dagdag pang problema ko yung favor na iyan. Ano? Tanong ko sa kanya. Have a date with me after. Pagtapos na ang lahat. Pagtapos na ang school year. Ilang taon ako nagliligaw sa iyo. Pero kahit minsan hindi ka pumayag, kaya please kahit ngayon lang ay pumayag ka. Sagot sa akin ni Sale habang pinipilit akong makipag-date sa kanya. Napahinga ako ng malalim habang nakatingin sa mukha niya. Napakaganda ng mga mata nito na kulay dark brown. Ang matangos nitong ilong na lalong nagpagwapo sa kanya. Ang labi nito na mukhang napakasarap halikan. Hindi lang sa mukha pinagpala si Sale, pati na rin sa katawan. Matipuno ito at lalong pinagpala sa katangkaran dahil kung bakit kasali siya sa basketball team. Kung tutuusin, wala namang problema sa kanya. Mabait at magalang. Minsan masungit, ngunit minsan naman ay laging nakangiti. At sa pagkakaalam ko, ay mayaman din ang pamilya nito. Kaya bakit hindi ko bigyan ng pagkakataon si Sale? Kung tutuusin, dapat siya ang nagustuhan ko kaysa kay Harvey. Pero may kakaiba talaga kay Harvey na hindi ko alam kung ano. Wala munang Harvey ngayon. Bigyan natin ng pagkakataon ng iba. Yung taong siguradong seryoso sa atin at hindi tayo gagawing laruan. Sige, paayag ako. Salamat sa pag-intindi. Makikipag-date ako sa'yo. Saad ko at pilit na ngumiti. May parte sa puso ko na parang hindi ako komportable. Parang labag ito.
Wait, really? Thank you so much, Anya. I'm really happy that you said yes. I mean na pumayag ka na makapag-date sa akin. I promise magiging masaya ka. Nakangiting saad nito. Halos tumalo na nga ito sa saya at halos napunit na ang mukha ko sa sobrang lawak ng ngiti. Ngayon ko lang nakita ng ganito kasaya si Sale. At masaya rin naman ako na masaya siya. After so many years of courting me, I finally gave him a chance. So, mauna na ako, Sale. Andito na kasi sina V at Jade, uuwi na kami. Ingat din kayo. And yung pinag-usapan niya pala natin tungkol kay Misty. Pwedeng tayo lang nakakaalam. Alam mo na baka lalong magalit siya sa akin. Muling pakiusap ko pa sa kanya. Tumango lang ito at nginitian ako. Nagpaalam naman ako at kumaway sa kanya. Lumingin ako at sina V at Jade lang ang nakita ko. Talagang iniiwasan ako ni Misty. Huwag ka nang sumimangot dyan, Anya. Saglit lang yan at magkakabati rin kayo ni Misty. Hindi nyo naman matitiis ang isa't isa. Pagpapagaan ng loob sa akin ni Jade habang hinihimas ang likod. Ibang-iba talaga ang pakiramdam ko ngayon. Lalo na't kami tatlo lang ang magkakasama. Nabanggit din nila na parang iniiwasan na rin sila ni Misty dahil sinasamahan nila ako. Mukhang magkakawatak-watak na talaga kami nito kung hindi gagana ang plano namin ni Zale. Alam kong hindi ito maganda, ngunit hinihiling ko talaga na sana magustuhan ni Zale si Misty. Kung iyon ang tanging paraan para hindi magsalo sa akin si Misty, ay sana nga magkatotoo ang hiling ko. Nakokonsensya naman ako dahil kailangan ko pang gamitin si Zale, pero wala akong ibang maisip na paraan. Matagal na itong problema at gusto ko na itong ayusin. Lalo na matatapos na ang school year ay may pag-asang hindi kami makapasa sa exam at maipadala sa ibang bansa. Don't think about Misty, Anya. Think about the pageant. Tutulungan kita. Alam kong hindi ka pa nakakasali sa mga pageant, kaya gagawin kong magandang experience mo. Singit naman ni V at naalala ko ulit ang pageant na yan. Napahawak na lang ako sa ulo. Sobrang dami kong dapat asikasuhin. Naninikit naman ang mga mata ko at tumingin kay V. Tumawa lang ito at nagpatuloy pa rin sa pagsasalita. I suggest you should portray Athena, goddess of wisdom, courage, law, and justice. Bagay na bagay sa'yo since matalino at medyo palaban ka. And Harvey should portray Zeus since pakboy siya, saad ni V, at walang tigil na tumawa. Pati si Jade ay natawa na rin at walang tigil na inaasar ako. Kung hindi lang ito, mga kaibigan ko, ay baka masampal ko ang mga ito dahil sobrang galit mga asar. Nakarating na ako sa aming bahay, ay walang tigil ang mga ito sa pang-aasar at pagtawa. Hinayaan ko na lang dahil ganyan talaga sila. Hindi rin naman ako magiging masaya kapag wala sila. Parte na sila ng buhay ko, kaya kahit sobrang saya nila, inaasar ako. Okay lang naman. Sa akin naman, ang dumadamay at tatanggol sa akin. Ang lungkot lang dahil wala si Misty para makita at makasama namin ngayon. Huminga ko ng malalim at muling tumingin sa mga kaibigan ko. Alam kong magkakaayos ulit kami ni Misty. Alam kong muli kaming tatawa at magiging masaya ng magkasama. Nagpaalam na kami sa isa't isa at pumasok na ako ng bahay. Nadatngan ko naman ang aking ina na nag-aayos ng mga kubyertas at plato sa lamesa at inihahanda ng pagkain. Napangiti ako ilang taon na kaming ganito ni Mama. Kaming dalawa lang ang namumuhay ngayon. Hindi ko rin naman may tatanggi ang sakit at lungkot na nararamdaman ko sa tuwing nahihirapan si Mama. Hindi natigil ang sustento sa akin ni Papa. Ngunit alam kong gusto rin ni Mama na kumita ng sarili niyang pera, kaya magtatayo siya ng negosyo. Nakita ko naman na napansin ako ni Mama at inaya na kumain. Agad akong pinunasan ng luha na pumapatak sa mata ko at umupo sa lamesa. Sa sobrang dami ng gawain na hindi ko na nakakausap ang nanay ko. Itong pagkain na lang namin ng sabay ang banding namin mag-ina. Kumusta na nga pala kayo ni Zale? Tumawag kasi iyon sa akin kanina at sobrang saya. May magandang nangyari ba?
Tanong sa akin ni Mama habang mapang-asar na nakangiti sa kanyang mukha. Napakunot noon naman ako. Alam ni Mama na naliligaw sa akin ito. Ngunit alam din ni Mama na hindi ako seryoso sa mga ganyang bagay. Ngunit naalala ko naman na may usapan kami ni Sale na makipag-date ako sa kanya. Mano kasi pumayag akong makipag-date sa kanya sa katapusan ng school year. Nauutal na pag-amin ko sa aking ina. Hindi ko alam ang magiging reaksyon nito, ngunit sana hindi ito ay kagalit ng aking. Tumawa lang ito sa akin na ikinakunot ng aking noo. Ano ka ba anak? Huwag kang matakot. Alam ko namang sa taglay mo kagandahan, mo lang malalaman na marami nagkakagusto sa'yo. Lalo pa na si Sale alam na lang lahat na napakagwapo ng batang iyon. Napapikit naman ako at nakahinga ng maluwag. Salamat na lang at hindi ito nagalit. Kumusta na pala si Harvey? Bakit hindi na siya nadalaw dito? Pag-iba naman ang aking ina sa usapan. Agad akong napaisip ko anong ginagawa ni Harvey. Buong araw hindi kami masyadong nakakausap. Dumagdag pa na nakakakonsensya ako. Dahil pumayag ako sa gusto ni Sale. Hindi ko alam pero pakiramdam ko ay niloloko ko si Harvey kahit wala namang kami. Busy ma, alam mo naman lumalandi sa mga boys, sagot ko. Wala naman akong ibang pwedeng gawing sagap. Sa totoo lang na. Kung hindi lang baliko yung si Harvey, ay gusto kong ligawan kanya. Hindi ko alam pero gustong gusto ko talaga ang lalaking iyon para sa'yo. Sagot nito na kinagulat ko ng sobra. Halos nabilaukan pa ako. Sayang nga kahit gusto ko siya, nabigla ako at napasampal ako sa aking bibig. Agad akong tumingin sa reaksyon ng aking ina. Wala namang pagbabago sa reaksyon nito. Landiin mo anak, malay mo bumigay yang si Harvey at humalakhak ang aking ina. Nanlaki naman ang mga matang walang talaga ang bibig ni Mama. Walang preno. Minsan hindi niya iniisip na anak niya ako. Ano ba ma? Baka mamaya may makarinig sa'yo. Pagsaway ko sa sarili kong ina. Bakit? Sinasabi ko lang naman ang nasa isip ko. Malay natin, diba? At magustuhan ka rin niya. Sayang naman ang lahi ni Harvey. Kung hindi kakalat, walang pasintabing buka ng bibig ni nanay ko. Napapikit na lang ako. Hindi na nagbagong nanay ko, ganito talaga ang bibig nito. Natapos na kami ni Mama at nauna na akong umakyat sa silid ko. Naghapbat muna ako at saka humiga ng mapayapa sa aking kama. Sandali akong pumikit at dumilat muli. Kahit na nasa bahay na ako at oras ng pahinga ko, ay dala-dala ko pa rin ang problema ko. Hanggang ngayon ay iniisip ko ang problema namin ni Misty, problema namin ni Sale, problema namin ni Harvey, at problema ko pa sa pageant. Tumayo ako at tinignan ang sarili ko sa salamin. Hinubad ko ang mga damit ko at ang bra na lang ang tira sa pangitaas ko. Wala namang iba pang butas ang silid ko bukod sa bintana na kasarado. Pinagmamasdan ko ang aking katawan. Aminin kong medyo may kagandahan ang katawan ko. Ang mga dibdib ko naman ay hindi kalakihan, ngunit hindi rin maliit, katamtaman lamang. Aking bewang naman ay napakaliit lamang. At ang kurba ng katawan ko ay masasabing maganda talaga. Sa totoo lang ay wala naman ako masyadong insecurity sa katawan. Ang kinainis ko lang ay hindi ako binayayaan ng katangaran. Na hindi nga ako umabot sa 5 talampakan ang taas ko. Okay lang, sumobra naman sa ganda at pagiging cute. Charot, ang mahalaga ay mabait ako. Lumapit ako sa mahigaan at kinuha ang kumot doon. Pinulupot ko yun sa aking katawan na para bang gown at rumampa at naglalakad na para pang beauty queen. Kumuway-kaway pa ako at ngumiti at iniisip ng mga taong nakatingin at nagpapalakpakan at sinisigaw ang pangalan ko. Anya, Anya, Anya. Bulong ko na kunwaring sumisigaw ang mga manonood sa akin. Ganito talaga ako minsan. Dahil minsan lang din naman ako maging confident at iyon ay tuwing nasa loob ako ng kwarto ko. Samantala, narinig ko naman ang ring ng telepono ko. Hinanap ko pa kung saan nakalagay ang aking telepono. At nahanap ko naman ito sa aking bag. Agad kong tinignan kung sino ang tumatawag. Anong number ito? Kaya hindi ko na sinagot. Ngunit muli na naman itong tumawag kaya nagtatakang sinagot ko ito. Itinapat ko ang telepono sa aking tainga at nagsalita. Hello, sino to? Tanong ko.
Hindi ito sumagot kaya nagsalita ulit ako. Ngunit hindi pa rin ito nagsasalita. Ibinaba ko na sana ang telepono ng ilang sandali pa ay may narinig akong isang boses ng lalaki. Hello, may Anya? Sambit nito sa kabilang linya. Alam ko na agad kung sino ito dahil sa pagtawag ng pangalan ko. Napakanot na naman ako at napahawak sa noo ko. Sino naman nagbigay ng number ko dito? Bakit alam niya? Paano mo nalaman ang number ko? Nagtatakang tanong ko. Narinig ko na naman ang pagtawa nito nang mas lalong ikinakunot ng noo ko. Secret, by the way, who are you? Kumusta kaya ng sale mo? Tanong nito sa akin. May napansin naman ako sa tono ng pananalita nito. Para bang nagseselos ang tono nito. Ano naman ang pake mo? At saka tigilan mo na nga ang pagtawag sa akin. Gabi na. Oras na ng paghinga ng tao. Hindi ako robot, napapagod din ako, Harvey. Masungit na sagot ko dito. Sungit mo naman, baby. Kinikilig ka sa akin, no? I hear your heavy breathing. Sagot naman ito sa akin na mas lalo pang ikinabigla ng katawan ko. At mas lalo pang bumilis ang tibok ng aking puso. Hindi naiinis kasi ako sa'yo. Palusot ko, ngunit ipinapahamak talaga ako ng aking bibig. At hindi ko maiwasang mautaw. Stop lying. I know I'm right. Pangaasar pa sa akin ito. Inarapan ko naman ito kahit hindi niya ako nakikita. Kinikilig at naiinis ako sa lalaking ito. Hindi talaga pwedeng kilig lang ang nararamdaman ko. Dapat may inis din na kasama. Visit. Maikling sabi ko na lang at marinig ko ang pagtawa niya ay makalaglag panty este pa nga. Are you hungry? What do you want to eat? Me? Halos napasinghap ako sa sinabi niya. Napakabastos din ang bunganga nito. Kung bastos ang utak niya, ay bastos din ang bunganga. Bastos? O ikaw ay pagkain ay hindi na lang ako kakain. Okay na sa akin ang mamatay sa gutom. Masungit na sagot ko naman. Get out! I'm outside. I have some foods here. Maybe you want to eat. Napapabayaan mo na ata ang sarili mo dahil sobrang pagkaabala mo. Gulat na gulat akong dumungaw sa bintana ko. Nakita ko siyang nakasandal sa kanyang sasakyan at hawak-hawak ang cellphone na nakatapat sa kanyang tainga. Bakit ka nandito? Tanong ko dahil sa gulat. May kasalanan ka sa akin. Ang sweet-sweet niyo ni Sale kanina. Just get down here and bond with me. Para naman makabawi ka. Seryosong sabi nito sa akin, ngunit may halo itong matamis na tono. Bakit naman ako babawi sa'yo? Wala naman tayo. Saka, bakit ka magseselos? Kumain ka diyang mag-isa. Pagtangi ko pa sa alak nito. Pero aaminin ko, nagugutom ako sa kararampa ko dito sa kwarto. Ikaw ba naman ang maging beauty queen sa sarili mong imahinasyon? Talagang mapapagod ka. Do you really want to slap me with the truth that you're not mine? Saad nito sa akin. Baka sa boses niya na seryoso siya at galit. Nanatiling tahimik lang ako. Dahil hindi ko naman talaga alam ang isasagot ko sa kanya. Just go down here, Anya, please. Pagmamakaawa pa nito sa akin. Huminga ako ng malalim at inayos ang sarili ko. Naalala kong nakapulupot pa sa katawan ko ang aking kumot. Kaya sinarado ko ang bintana bago ko iyon tinanggal. Tahimik na bumaba naman ako sa pag-asang sana tulog ng nanay ko, ngunit hindi. Nakita ko ito nagbabasa pa ng libro, kaya nakita niya ako. Nagpaalam naman ako dito at ang sabi ko ay may pag-uusapan lang kami ni Harvey para sa project na ginagawa namin. Tuwang-tuwa ang nanay ko at gusto niyang batiin si Harvey. Ngunit ang sabi ko sandali lang naman ang gagawin namin ni Harvey. Pagkatapos kong sabihin kay mama na bakla si Harvey ay hindi sila pwedeng magkita. Baka mamaya ay madulas pa mga bunganga ni mama at mabuking ako. Lumabas na ako ng gate at nakita ko naman siya na nakatayo pa rin doon. Nakita ko naman ang pagaliwalas ng mukha nito. Ngunit ako napilit at sininyasan ko pa ito. Thank you, Anya. Here I bought food, let's eat. Pag-aaya sa akin ito. Lumapit lang ako dito at pinagbuksan siya ng pinto at pumasok na sa sasakyan niya. Doon ay nakita ko naman ang maraming pagkain at mukhang napakasarap ng mga ito. Kumain lang kami ng tahimik, nang hingi naman siya ng tawad. Dahil baka na-istorbo niya raw ako. Ang sabi ko naman ay okay lang iyon.
Nang hingi rin ako ng tawag sa kanya dahil sa mga nasabi ko. Natapos na kami at nagpaalam sa isa't isa. Pumasok na ako ng bahay at umupo muna. Hindi ko maiwasang maging masaya at kiligin sa ginawa naming dalawa. Maya-maya pa ay humiga na ako. Muli pa akong napangiti nang naalala ang naging usapan namin. Kahit papagod na ako sa pag-aaral ngayon, ay bawi naman dahil ginawa ni Harvey. Pagkatapos noon ay tuluyan na akong nakakatulog.